It is good to be in the house of the Lord. Kamusta ho kayo? Okay. We are continuing our study in the book of Genesis. We are 3 chapters to go. But before anything else, let's just come before the Lord in prayer. Father, you are good, and your love endures forever. Your goodness, Father, is beyond measure. And so is your love and mercy towards us. Salamat po, Panginoon, that miski po sa kalagitnaan ng maraming kinakabalahan ang maraming tao, Panginoon, lalo po sa kapanahunan ngayon at sa okasyon ngayon, nandun po ang Espiritu Santo para palalahanan kami ng tunay na kahulugan at selebrasyon ng Kapaskuhan. Salamat din po, Lord God, because you have called us to be faithful to your word. And as we go on with our study in Genesis 48, speak to our hearts, Lord. Especially to us fathers, lalo po kami sa aming mga ama. And at the end of the sermon, Lord God, we pray na makita ho namin, Ikaw, O Diyos, aming Ama, ang nagsakripisyo ng iyong anak upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Lord, apart from you, I cannot do anything. I need your sustaining grace, Lord. And one thing for sure, when I'm weak, then you are strong. And I pray, Father God, sa lahat po na katulad po namin na may mga pinagdadaan ng mga health and medical challenges. We thank you, Lord God, for all the doctors, the medicines, the rest, the food. But above all, God, we rely and trust in your providence, God. For you are faithful. In Jesus' name, amen and amen. So we are in Genesis 48, and I hope you have read Genesis 48 for the past days. So I would like everyone to open your Bible on that passage, Genesis 48, and I hope you have your Bibles with you. Someone said, a small boy becomes a big man through the influence of a big man who cares about the small boy. Yung isang maliit na bata raw ho, siya raw ay nagiging malaking mama sa pamamagitan ng impluwensya ng isang malaking mama na nagmamalasakit po sa isang maliit na bata, katulad po ng ating anak. Again, another quote that I've read a while ago, for the past days, sabi niya, the quality of a father can be seen in the goals, dreams, and aspirations he set not only for himself, but also for his family. May kita raw ho ang kagandahang karakter ng isang ama sa pamamagitan po ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga panaginip, ng kanyang mga naisin, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Chapter 48 is all about fatherhood. Okay? So let me speak to the fathers today and to those who would be fathers. But to us fathers, parang men's fellowship to sa atin, it will be a humbling time for us to check, am I like Jacob, fathering his children? Kaya dahil po sa aking kalagayan, ay 3 malilit na puntos lang i-share ko sa inyo. The father's joy, the father's care, and the father's faith. Unahin po natin ang kasiyahan po ng isang ama. The father's joy. In verses 1 and 2, makikita ho natin doon, after this, Joseph was told, behold, your father is ill. So he took with him 2 sons, Manasseh and Ephraim. Anak po ito ni Joseph.
mula po sa kanyang Egyptian wife. And take note, nag-decide po si Joseph na ipangalan po yung unang dalawang anak niya. They gave him a Hebrew name, not an Egyptian name. They gave him a Hebrew name, and I'll be explaining that later on. And it was told to Jacob, your son Joseph has come to you. And look at the response of the father Jacob. The Bible says, Israel, that's Jacob, then Israel summoned his strength and sat up in bed. Ito ang nagagawa ng isang anak pag dumalo po siya sa kanyang ama. Lalo tigit kung yung kaama ay matanda na o yung ama ay may sakit. Nalala ko po yung isang kaibigan po natin, kaibigan po ni Sir Ginny, no? Batchmate niya, yung mag-asawa. Pag narito po sila sa Pilipinas, dito po sila nasamba sa atin. Pag kami po yung nasa Amerika, hindi sila papayag, hindi kami dadaan po sa bahay nila, even to stay for 2 or 3 days sa San Jose, California. Madalas sila po yung sumasagot ng pamasahing yun, makapunta lang kami sa kanilang bahay. I'm talking about Randy. No? Si Randy po, years ago, just a few years ago, nabalitaan niya po dun sa kanyang artistang kapatid. No? Na yung kanilang ama ay deteriorating na. Malapit na hong kunin ng Diyos. So what Randy did, bagamat siya po, alam po natin, ay busy dahil siya po isang may katungkulang pulis, no, sa San Jose, California. Siya ay nag-emergency leave, umuwi ng Pilipinas, ginawa niya po ang lahat, gumastos po siya ng malaki sa plane ticket niya, makauwi lang maabutan niya lang na buhay ang kanyang ama. And I think that was, when was that, honey? 3 or 4 years ago? 3 years ago. So umuwi siya bigla sa Pilipinas dahil alam niyang malapit nang mamatay ang kanyang ama. Pero laking gulat po naming lahat. Alam po namin sa panalangin at biyaya ng Diyos. Yung nakita po ng tatay niya na dumating yung kanyang kaisa-isang anak na lalaki na si Randy, biglang lumakas. Hanggang ngayon, buhay at malakas. Kaya when I read this passage, naalala ko yung kwento ni Randy. Na pag kinakamusta namin yung tatay niya, kamusta na father mo? Malakas, pastor. Pero yung mga panahon na yon, mamamatay na Yan ang nagagawa na pag tayo ay dumadalaw, pag tayo po'y nakakaalala sa ating mga magulang. Sila man po ay tatay natin o sila man po ay nanay natin, pag sila po'y may edad na, mahalaga na naaalala po natin sila. Sabi nga po ng Proverbs 23:24, the father of godly children has cause for joy. What a pleasure to have children who are wise. Sa madaling salita, sinasabi po ni Solomon dito, isang kasiyahan sa isang ama na pag may nakikita siyang kanyang mga anak na lumaki ng may karunungan. Hindi perpekto, pero lumaki sila ng may karunungan. So isang malaking pagpapala sa atin na pag meron po tayong mga lumalaking mga anak, na sila po ay puspos ng karunungan. Pag sinabi ko sa Bible ng karunungan, sila po ay lumalaki na may takot sa Diyos, sila po ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga magulang. Gusto ko lang pong sabihin, lalo po sa mga young parents po na narito, hindi madaling magpalaki ng asawa. Ay, hindi madaling magpalaki ng mga anak. It takes 3 P's. It takes a lot of prayers, patience, and promises. Binababad nyo talaga ang inyong mga anak sa panalangin, tapos po sa mahabang pasensya, at pagdating din po, paghawak sa mga promises o pangako ng Panginoon. You will never go wrong pag sinunod nyo po itong sinasabi ng Bible. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
No? Ang tanong ho, Pastor Jeff, yung maliliit pa ba yung mga anak ninyo na mamalo po kayo? Of course. Namamalo po ako. Bakit to? Dahil sinabi ho ng Bible. Okay, kung kayo po hindi mamamalo, dahil sabi niyo, kawawa naman tong anak ko, isa na lang to, hindi ko papaluin ko pa. Well, as if you're saying na mas magaling ka pa kaysa sa Diyos. Yung Diyos na ho natin nagsasabi sa atin, mamalo ho tayo. Mangdisiplina ho tayo. Kasi kung talagang mahal ho natin yung ating anak, dinidisiplina po natin yung ating mga anak. Miski po nung lumaki na po yung mga anak ko, na mga teenager na sila, hindi ko na sila pinapalo. Pero dinidisiplina ko po sila sa ibang kaparaanan na makikita ho nila ang kanilang pagkakamali at makikita rin ho nila ang dahilan kung bakit ko sila dinidisiplina upang sila'y huwag magpatuloy sa kanilang mga maling gawi. Simple lang naman ho. May nagpayo po one time na isang pastor sa Amerika. Sabi niya, kung gusto mong maging monster ang iyong anak, ibigay mo ang lahat ng hilig. I'll say it once again. Kung gusto mong maging monster ang iyong mga anak, ibigay mo ang lahat ng hilig. And I believe, based on the book of Proverbs, ang nangunguna po sa pagdisiplina sa anak, hindi po ang ina, ang ama. Tayo po mga ama ang nangunguna sa pagdisiplina sa ating mga anak. Pastor, pag pinapalo ko yung aking anak at nasasaktan sila, masakit din ho para sa akin. Totoo. Pero kung gusto mong sumakit ang ulo mo hanggang paglaki ng anak mo, pagtanda mo, na simple lang ho, pamalo. Huwag kang magdisiplina. We should also take note that Jacob didn't call for Joseph. Masama ng pakiramdam ni Jacob, pero hindi niya tinawag si Joseph. Ayaw niyang abalahin ang kanyang anak. At maraming mga magulang, lalo pag matanda na at may dinadamdam, gusto man nilang dalawin sila ng kanilang anak, pero hindi nila aabalahin ho ang kanilang mga anak. Iniisip nila, busy yan sa trabaho. Busy yan sa mga anak niya. Busy yan sa asawa niya. Kaya mananahimik lang yan. Okay? Pero take note, nalaman ho ni Joseph na may karamdaman ho yung kanyang amang si Jacob. Dali-dali ho siyang pumunta, binitbit niya ho yung kanyang dalawang anak. Si Manasseh at si Ephraim. So anong tinuturo po sa atin dito? When was the last time na ikaw ang gumawa ng initiative na dalawin o tawagan ang iyong magulang? When was that last time? They're just a call away. They're just a text away. Tama? Nakakamusta niyo po ba sila? Okay? Lalo tigit pag ang magulang mo ay may edad na. Hindi ka niya aabalahin. No, miski kailangan niya ng pera, hindi yan hihingi as much as possible, hindi yan hihingi sa'yo. Dahil ang mga magulang ayaw nilang mang-abala ng anak. Pero dapat nakaset na ho sa atin yun. Huwag na natin silang hintayin humingi ng ating oras, huwag na natin silang hintayin na humingi ng ating atensyon, huwag na natin silang hintayin humingi ng pera, tayo na po ang kusang magbigay. Natatawagan mo na lang si mami mo, ma'am, nagpadala po ako dyan ng 40,000 sa inyo, okay na po ba yan? Biro lang ho yan. Wala ho sa halaga yun. Ang halaga ho, naaalala ang magulang. Hindi natin pwedeng idahilan, busy ako. Sino bang hindi busy? Yung inaalagaan ka at yung pinalalaki ka ng iyong mga magulang, sa likod na busy sila, nakatuon pa rin ang kanilang panahon at atensyon sa iyo. Do you get the point? Ngayon, ikaw naman ang busy at sila naman ang may karamdaman, anong gagawin mo? Let me say this. A loving son cares for their elderly parents. Ang mapagmahal na anak ay nagmamalasakit sa kanilang mga magulang. I'll say this once again. Ang mapagmahal na anak ay nagmamalasakit sa kanilang mga magulang. Pastor Jeff, kung kailan naman tumanda itong tatay ko o nanay ko, ang kulit.
Sino po rito merong makulit na magulang? Huwag na kayo magtaas ang kamay. Pero let me say this. No? Ang isang tao, bata, makulit, mag-adulthood. Psychology po ito, no? Pagtanda po niya, lalo sa senior years niya, kukulit siya uli. Bakit po? Babalik ko siya sa kanyang pagkabata. Okay po ba? Ang isang bata, sensitive. Pero paglaki niya, pag nag-mature na siya, nawawala yung pagiging sensitive niya. Pero pagdating ho ng katandaan, sensitive uli yan. Are you getting the point? Tayo mga magulang at tayo mga lolo't lola na rin, darating tayo dyan. Pakisabi nga sa inyong katabi, Brad, sis, sabi mo, kapatid, darating ka dyan. Minabasa po ang quote, let me just share this with you. Our parents were patient when we were young. Now it's time to be patient during their old age. Ang haba raw ng pasensya sa atin ng ating mga magulang, yung bata pa tayo, panahon naman daw na tayo raw po ang magkaroon ng mahabang pasensya para sa kanila. No, si Tia Walker, sabi niya, to care for those who once cared for us is one of the highest honors. Once again, to care for those who once cared for us is one of the highest honors. Totoo lang po, years back, miski hanggang ngayon nasa puso ko, pangarap ko na magkaroon ng isang lugar, no, na kung saan may mga tirahan po doon na natin patitirahin yung mga pastor ho na matanda na o retired na hindi po nakaranas sa magkaroon ng sariling bahay. Pangarap ko ho yun. Hindi ito para sa akin dahil sa kabutihan ng Diyos, meron nung kaming bahay. Pero paano po yung mga kapastoran natin, mga missionary natin, mga full-time staff, dito na tumanda sa church, o yung mga darating pa mga pastor, gusto ko naman sana magkaroon sila ng retirement home, na mala hotel ang serbisyo, so that for the remaining years, no, miski matanda na sila, at hindi na sila active sa ministry work, magagamit pa rin ang kanilang mga karunungan, ang kanilang mga karanasan sa ministeryo, at mapapahalagaan ho natin ang mga taong nagpahalaga sa ating pananampalataya. Tama? Because during my internship years, nakapunta po ako sa mga bahay, nag-share po kami ng gospel sa mga squatters area, dyan po sa Bagong Silang, sa Novaliches. Nakakita po ako doon ng isang maliit na barong-barong ho. Siguro, yung lugar po ng drum set na yan. Nandiyan na po lahat. May isang lalaki po, nabubuhay lang po siya mag-isa. Namatay na po asawa niya, yung isang anak niya ho, namatay na rin. Nalaman lamang ko, pastor pala siya. And he's been a pastor for 40 years. At yung pastor na yon, siya pala yung pastor, founding pastor, nung isang church na malapit lang ho, siguro mga 3 block lang. Ang laki ho ng church, pinabayaan ho nila yung pastor nila. Doon ko nalaman na walang retirement plan, walang housing plan si pastor. No? Kaya pagkatapos pong kausapin, nadurog po ang puso ko, kinausap ko yung residing pastor doon, sabi ko, anong plano nyo doon sa founding pastor nyo? Nakakalungkot, di ba? He spent 40 years of his life pastoring this church na napakalaki o. But after which, dahil matanda na siya, nag-retire na siya, pinabayaan si pastor, nakatira po sa isang barong-barong squatters area. Since that day, it touched my heart. Sabi ko, Lord, pagyamanin mo ako, Lord. Yun ang aking panalangin. May mag-donate ng malaking lupa. Kagapayin mo ako, Panginoon. At the last years of my life, Lord, I pray, through your kindness, through your will, kung kalooban mo ito, Panginoon, makapagpatayo ako ng retirement home for pastors. And even probably for their family. No? Tapos doon na rin ho, doon na rin ililibing si pastor sa lugar na yon. Para maging
historical memory sa ating mga pastor sa CCS. No? Na itong pastor na ito, nagpastor to sa lugar na ito, nagbigay ng kanyang buhay para paglingkuran ang Diyos at ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Why? Because to care for those who once cared for us is one of the highest honors. Kaya malaki po ang aking paniniwala. No, na sa huling hininga ng ating mga magulang, maipagkaloob natin ang kanilang mga kahilingan at naisin. Niisip ko si Perlit eh. Niisip ko, ano kayang huling kahilingan ni Perlit? Na bago siya kunin ng Panginoon. Pagdating naman sa material, mukhang naibigay na ng kanyang magulang at manugang. Pero siguro bago to kunin ng Panginoon, ang hilingin ito, gawan niyo ako ng sinigang na baboy. Sinigang na baka ba yan o baboy? Baboy, no? May mga lumulutang-lutang na mantika. Yan. Pakwento nila kay Perlito kung anong kwento sa likod ng katotohanan yan. So makikita natin dito, no, yung kasiyahan ng isang ama. Biglang bangon. Yung nalaman niya, nandyan na yung anak niya, paboritong anak niya. Mamaya makikita niyo bakit siya ang paboritong anak. No? At nandyan po yung mga apo niya, na matagal hindi nakita at kasama. Sabi ho ng Bible sa atin, biglang bangon po si Jacob at si Jacob o Israel. Ilan po sa atin dito pag dinadalaw natin ang ating mga magulang, nakikita ho natin ang kasiyahan sa mga mukha nila. Nung isang araw lang po, I think Tuesday, it was Tuesday I think, tumitingin ako sa labas, gabi na ho yun eh. Tumitingin ako rito sa labas, sa bintana namin. Inihintay ko si Jam. Nawala sa isip ko, may asawa na pala si Jam. Sabi ko sa misis ko, gabi na, wala pa si Jam. Tapos suddenly, pumasok sa isip ko, may asawa na nga pala si Jam. Pasensya na. Tapos sabi ko sa misis ko, ito pala talaga ang buhay, no? Darating ang panahon, tayong dalawa na lang dito. Yeah, we're happy, we're satisfied just being with each other. But of course, you misses your kids. Ilang linggo pa lang naman wala ako sa amin si John. At si John naman lagi na sa amin din, pupunta-punta ho. Pero dahil lang siguro sa mga gamot na iniinom ko for the past days, siguro na wala sa isip ko na wala. Gabi na, wala pa si Jam. So naalala ko nga pala, may asawa ni anak ko. But every time nandun sila Jimson, sila Mira, yung apo namin, si Jam, of course si JJ, masaya akong family. Nakakaramdam ho ako ng kalakasan at kasiyahan bilang isang ama. Naway maalala ho natin na kasiyahan po ng mga magulang na maalala sila ng kanilang mga anak. Okay? Kasi sino po dito sa mga anak, nagpaplano kayong dalawin o mag-spend ng quality time tong Christmas vacation sa inyong mga magulang o pakitaas pong amay. Ayan. Tandaan nyo lang ho, pag dumalaw kayo, samahan nyo na ho ng pulang envelope. Iba ang saya ng magulang eh. Pag may dumadampi na pulang envelope eh, sa palad nila. Second is the father's care. No? May kita ho natin dito na si Jacob sa verse 5, kung nabasa niyo po yung chapter 48, inadapt po ni Jacob yung dalawang anak ni Joseph, si Ephraim at si Manasseh. Kailangan na pong i-adapt para maging bahagi po yung mga anak ni Joseph
sa covenant promise ng Diyos para sa bayan ng Israel. So pagdating po sa verse 9, the Bible says, Jacob blessed them. So una, Jacob adopted them, then Jacob blessed them, at pagdating po sa verse 11, Jacob was happy to witness the fatherhood of Joseph. Kaya sabi na dito, I never expected to see your face again, and now God has allowed me to see your children too. Kaya nakikita ko si Jimson, yung aming firstborn, yung aming panganay, kung paano niya minamagulang yung aming apo na si Jaya, kung paano niya po hinahandle yung kanyang pamilya bilang isang ama na maniwalat kayo hindi, tatay na si Jimson. Kung paano niya hinahandle po yung kanyang pamilya, papasalamat ako sa Panginoon. Dahil nasasaksiyan ko ang mga bagay na ito, at narito kami sa tabi niya pa rin, para gabayan pa rin po siya sa kanyang pagmamagulang, sa kanyang anak, at paghawak po ng kanyang pamilya. For me, it's a blessing. Na ikaw na ang magulang, nakikita mo yung anak mo na nagiging magulang na rin para sa kanilang mga anak. At naroon ka para samahan sila at bigyan sila ng payo. Sabihin ko po ito sa inyo, walang katulad ang kasiyahan. Na pag nakikita mo ang anak mo, ay isang magulang na rin. Another quote po, sabi doon, every father should remember that one day, his son will follow his example instead of his advice. Na marami po magulang, magaling magpayo, magaling mag-advise, pero kulang po sa pagpapakita ng halimbawa. Tama, mali. Na magaling lang magpayo, pero kulang sa pagpapakita ng advice, ng halimbawa. Naalala ko noon, balit pa si Jimson. Sabi niya sa akin, Dad, I don't want to go to church. Tinatamad ako para siguro 7 years old si Jimson or 8. Sabi ko, kid, magbibihis ka lang, maliligo, magbibihis, ilang hakbang lang, church na. Dad, tinatamad ako. Sabi ko, no, you cannot. No? Mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. At mahal na mahal kita para ipaalala sa iyo na may Diyos na nagmahal sa iyo at kailangan mo siyang sambahin at kilalanin sa linggong ito. Sabi ko sa kanya, bangon. Maligo, magbihis, mag-attend ng Sunday school. Okay? If you really love your children, you lead them to the path where God is, to the path of the knowledge of God. Minsan, yung pagmamahalo natin sa magulang, yung pagmamahalo po natin sa ating anak, minsan kapantay lang ng pagmamahal natin sa Diyos, which is wrong. Kaya sabi ko nga po lagi sa pulpitong ito, di ba? Mahal na mahal ko po ang asawa ko. I think I cannot live in this world pastoring you without Jeannie by my side. Pero kung loobin ng Diyos na siya po'y kunin ahead ng pagkuha niya sa akin, so be it. Okay? Kasi mas mahal ko ang Diyos kaysa sa misis ko. Naintindihan niyo po? So, yung throne ng pagmamahal na yon, dapat po, exclusive lang yon para sa Diyos. Walang kaagaw. Actually, bago po kami kasal ni Sir Jeannie, sabi ko sa kanya, sabi ko, Han, mahal na mahal kita. Pero gusto ko lang lagi ipapaalala sa'yo, pangalawa ka lang sa puso ko. Dahil ang una, walang iba kundi si Jesus. Hindi ko maipasa tong sermon na ito kay Eman, dahil hindi pa siya ama. Gusto ko sana ipasa kay Eman. Hindi ko maipasa lalo kay Jom. Na ito po yung mga elders and intern natin na pwedeng biglaan mag-preach, I believe. Because the context of Genesis 48 basically is about fatherhood. Yung sermon po kahapon sa church natin sa Dasmariñas, pinasa ko kay Jom.
Because it's all about why December 25 ang celebration ng Christmas. So pinasa ko lang sa kanya, pinireach siya, in-improve niya, and he did well. Pero sabi ko kay Jeannie, hindi ko may pasa tong sermon. Though I trust them, but when it comes to integrity and credibility, preaching about fatherhood, this sermon should be preached by a father. Not because I'm greater than them, which I'm not. It's just that the topic is all about fatherhood. The fourth evidence of the father's care, Jacob passed to Joseph the headship of their family. Now, tingin kayo sa akin, no? Kung nabasa niyo po itong Genesis 48, may mga tanong kayo sa akin. Bakit ipinasa ni Jacob kay Joseph yung headship ng family, where in fact, si Reuben ang panganay na anak ni Jacob? Bakit kay Joseph? Ang panganay ng anak ay si Reuben. At alam natin na ang pamamahala ng pamilya ay pinapasa sa panganay. Ba't kay Reuben? Ba't kay Joseph, hindi kay Reuben? Na maraming mga dahilan ho. Una, ay yung pagkonsinte. Pagkonsinte ni Reuben sa kanyang mga kapatid na ibenta si Jose sa alipin at dalhin sa Ehipsyo. Dapat bilang panganay, siya ang nagsabi doon na, bakit nyo ginawa yon? Wala ko kasi si Reuben that time. Pero alam ni Reuben kung anong ginawa ng kanyang mga kapatid doon sa kanilang kapatid. Kaya pag uwi nila kay Jacob sa ama nila, nagkasundo silang lahat na palabasin na si Jose ay nilapa ng mabangis na hayop. Dapat bilang siya panganay, sinabi niya, ba't natin to ginawa? Hindi natin to dapat ginawa sa ating sariling kapatid. Now, yun pong ibang sabi ng mga Bible scholar. Pangalawa po, sabi ng ibang Bible scholar, kung bakit nawala ang pagiging panganay ni Reuben, ay dahil sinipingan niya ang isa sa mga concubine ng ama nilang si Jacob. Tandaan natin, wala pang 10 Commandments dito. Nung unang panahon, pwede kang mag-asawa. Yung pinakakasalan mo, ang tawag asawa. Yung sinasamahan mo, ang tawag po concubine. Si Jacob, meron pong 4. No? Ang una niyang pinakasalan ay si Leah. Pero sinong dapat na pinakasalan niya? Si Rachel. No? Pero nilinlang siya ng biyenan. Imbis sa ibigay si Rachel, ang binigay ay si Leah. Si Leah at si Rachel po, meron pong 2 maid servants na naging concubine din ni Jacob. So, take note, wala pa hong 10 Commandments this time. Kaya pwede hong mag-asawa ng madami. O, ito pong tanong. Tingin ko ito po ang sagot kung bakit binigay ni Jacob kay Joseph ang headship ng family. Makinig po kayo. Ito po ang sagot tingin ko. Kanino po siya in love doon sa 4 na babae? No? Kay Leah, Rachel, sa 2 mistresses sila. Kanino po siya in love? Kay Rachel. Ilang taon siya nagtrabaho dito, di ba? Nilinlang lang siya ni Laban, biyena ng lalaki, binigay ho si Leah. So nangangahulugan, ang tinuturing pong unang anak o panganay na anak ni Jacob ay walang iba kundi si Joseph. Dahil kaninong anak ba si Joseph? Kay Rachel. Do you get the point? Kaya naniniwala po ako, pinasa ho ni Jacob ang pangunguna sa kanilang lahi kay Joseph dahil para ho sa kanya, kay Jacob, siya ang bunga ng pangako o ng covenant ng Diyos para sa kanilang lahi, sa lahi po ng mga Hebreyo. Pangatlo, so nakita ho natin dito una sa lahat, yung the father's joy, pangalawa po is the father's care, at pangatlo is the father's faith. Yan po yung pangatlo nating pag-aaralan.
Ilang beses paulit-ulit, no, na sinasabi ni Jacob, pinapalalahanan ni Jacob si Joseph tungkol sa pangako ng Diyos para sa kanilang lahi. Paulit-ulit po yan. Meron pong past, meron pong present, at meron pong future. Ito po yung past. Verses 3 and 4. And Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me and said to me, behold, I will make you fruitful and multiply you, and I will make you of you a company of peoples, and will give this land to your offspring after you for an everlasting possession. See? Kailangan ipaalala yung unang pagkatagpo ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi niya, ito pangako ng Diyos sa atin, ha? Anak, ito yung pangako ng Diyos sa atin. So that's the past. Ano po yung present? Verses 15 to 16. And he blessed them. And he blessed Joseph and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac, see, walk, the God who has been my shepherd all my life long to this day, the angel, si Jesus who yan, who has redeemed me from all evil, bless the boys, and in them let my name be carried on, and the name of my father Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Si Jacob, binago ng Diyos yung kanyang pangalan na Israel, Yisrael sa tamang pronunciation po. So that's the present. Biniles niya ho. Pagdating sa future, meron pa rin ho. Verses 21 to 22. Then Israel said to Joseph, behold, I'm about to die, but God will be with you and will bring you again to the land of your fathers. Sabi na, hey, anak, malapit ako mamatay. Ako, yan ang prayer ko eh. Yung makakapag-last, farewell sa aking mga mahal sa buhay. Okay? Ang saklap siguro mamatay ng huling salita ng mga magulang mo. Anak, mamamatay na ako. Bayad na ba ang meral ko? Ang PLDT? Ang saklap siguro ang kamatayan niya. No? Sabi na ako, malapit ako mamatay. Pero yung Diyos natin, sasamahan ka. Sinasabi ho ni Jacob, hindi mo na ako makakasama. Pero, yung Diyos natin, sasamahan ka. Di ba maraming mga magulang ganito? Anak, huwag kang mag-alala. Pag ako'y namatay, yung aking kaluluwa, sasamahan ka araw at gabi. Gusto mo yun? Huwag naman, nay. Di ba? Kasi alam naman natin, hindi naman totoo yung ganon. Pag namatay ho tayo, Hebrews 9:27, husgan na ho kagad tayo ng Diyos, sa langit ba o sa impyerno? Okay? Pero ang ganda ho ng pananampalataya ni Jacob, sabi niya, hindi mo na ako makakasama, pero yung Diyos natin, sasamahan ka. At ibabalik ka sa lupa ng ating mga lahi. Verse 22, sabi niya, moreover, I have given to you rather than to your brothers one mountain slope that I took from the hand of the Amorites with my sword and with my bow. Alam niyo po sa konteksto po ng mga Hebreyo, pag sinabi ng yung pamamana ko sa iyo, ang lupaing ako mismo sa tulong ng Diyos ang nag-angkin, sa pamamagitan ng aking sword at ng aking bow, sinasabi na ho nila, ikaw na ang mangunguna ng ating lahi. So anong challenge sa atin dito ho, matapos ho tayo? Fathers should take the pastoral role of doing soul care to their children. Okay? Tayo ho yun, mga ama. No, binibilihan mo ng Snow White and the Seven Dwarfs. No? Binibilihan mo ng mga ibang mga stories. What about Bible stories? Are you doing storytelling to your kid who Jesus is? Mahalaga po 'yan. Alala ko po yung malilit pa yung aming mga anak. Ang mamahal pa ho ng CD noon, galing Amerika, umu-order po ako niyan. Bibili po ako ng mga Bible story books for kids. At natutuwa naman po ako sa misis ko dahil napakatsaga akong magturo ng misis ko
pagdating po sa mga anak namin. Totoo lang ho, you can ask our children, most of our breakfast and lunchtime, ang pinag-uusapan ho namin theology. Hanggang ngayon. Theology ang pinag-uusapan ho namin sa lamesa ho namin. Because sa biyaya ho ng Diyos, sa kabutihan po ng Diyos, na-build up po namin yung mga anak namin to love theology. They're not perfect. We are not a perfect family. But to know God and to let God be the center of our family is a true joy and blessing indeed. Okay? So fathers, I would like to challenge you just like Jacob. No? Exercise your faith, practice your faith. Take the pastoral role of doing soul care to your children. Responsibilidad mo yon, Ama. Lahat po ng mga tatay dito, pakitaas ang kamay. Please lang, responsibilidad. Hindi yung responsibilidad nila, Jom, at ng mga Sunday school teachers, yan. Hindi po responsibilidad ng mga youth leaders. Hindi po responsibilidad ng mga pastors and elders. To raise up godly offspring, ikaw yung may responsibilidad na yon. Mga ama at mga magiging ama in the future. Let me close with 4 quotes. Una po sa lahat, hindi ko alam kung sino po nagsabi nito, but I like what he said. Sabi niya, a dad is someone who holds you when you cry, scolds you when you break the rules, shines with pride when you succeed, and has faith in you even when you fail. Ang isang ama raw po, ang siyang yumayakap sa iyo pag ikaw raw ay umiiyak, no? Sinesermonan ka. Pinagsasabihan ka kung meron kang hindi sinunod na mga utos. Kasama mo sa kasiyahan pag ikaw raw ay nagtatagumpay. At meron daw siyang pananampalataya o pagkitiwala sa iyo sa likod na ikaw ay pumalya o pumalpak sa buhay mo. I don't know if Jimson remembers this. Nag-aaral pa siya sa STI niyon. Iba pa yung course niya. Sabi ko sa kanya, kid, pag bumagsak ka rito sa subject na ito, yung major subject yun, ikaw na ang magbabayad ng tuition fee mo sa subject na ito for your retake. Okay? So, i-retake mo yung subject na yon, pero yung tuition fee ng subject na yon, ikaw na magbabayad nun. Hindi ko alam kung paano mo gagawin at sa mo kukunin yung pera, pero ikaw na gagawa nun. Okay? So, exam na, no? Maya umuwi si Jimson. Naalala ko yun, tanghali yun, umuwi si Jimson. Sabi niya, Dad, bagsak ako. Doon sa subject na yun. So, in-expect na siguro sa sermonan ko siya. Nung tatemp akong sermonan siya, pero this is what I did. What I did is, sabi ko, ka kid, sama ka sa akin. Bakit kami sa taas ng kwarto namin mag-asawa? Lumod kami. Inakbayan ko si Jimson. Tapos nag-pray kami. Pinag-pray ko siya. Lord, tulungan mo yung aking anak na mapagtagumpay na itong subject na ito. Lord, guide him, fill him. And after which, we close in prayer. I remember patting him at the back and I said to him, kaya mo yan, kid. Okay? Minsan kailangan natin hindi puro sermon. Minsan kailangan natin compassion sa ating mga anak. Okay. Charles Spurgeon, I like what he said. Like ko po itong pinapost sa maraming GC. You are as much serving God in looking after your own children, training them up in God's fear, minding the house, and making your household a church for God, as you would be if you had been called to lead an army to battle for the Lord of hosts. Ang aking panalangin po, pag-unlarin ng Diyos ang mga buhay nating lahat. Gusto niyo po ba yan? Pero ang aking panalangin, dumating ang time, kayong mga working moms ay maging, what? Homemakers.
Wala hong katulad ang isang paglaki ng isang bata na lumalaki kasama ang kanilang ina. Naintindihan ko po yung economic reason kung bakit nagtatrabaho ang mga mothers. At saludo ko sa mga working moms. Nagtatrabaho na kayo, nag-aalaga pa kayo sa mga anak ninyo. But let me tell you one thing. Ipag-pray ninyo, pag-unlarin, pagyamanin ng Diyos ang inyong mga mister, dahil yan po ang ating responsibility, provider, not only protector of our family, but provider of our family. Isang malungkot na kahihiyan. Dapat mahiya ang isang ama na walang trabaho at hindi na pinoprovide ang pangailangan ng kanyang mga anak. Dahil provider po tayo, mga tatay. Okay? Dapat tayo mahiya pag yung wife natin ang provider at hindi tayo. Dinisign tayo ni Lord as a provider. At lalo kang mahiya kung nagpo-provide ng kinakain mo at kinakain ng pamilya mo, magulang mo. No? Mas lalong nakakahiyaw yun. Naintindihan po ba natin? Kaya ako, I really appreciate, nabalitaan ko si Aisa, nag-retire na, nag-resign na. Ano ba, retire o resign? Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Nag-retire na si Aisa. And she chose to be a homemaker. No? Kaya yung kinakamusta ko si A, kamusta? Alam ko, nandyan yung challenge, nandyan yung burden. Pero nandyan din yung pag-exercise ng ating faith kay Lord. Si Ate Jeannie niyo, professional po yan. Degree holder po yan. But when we got married, ang sabi ko, I grew up in a very dysfunctional family. Ang mami ko may trabaho, ang daddy ko may trabaho. I don't want to raise up a family na ganun din yung mawi-witness ko. Pinanghawakan po namin kung anong sinabi ng Bible. Yeah, may konting negosyo si Sir Jeannie, pero binitawan niya po yung kanyang job, yung kanyang palagay nating dream career, at ako na po ang kinarir niya. Ang aming relasyon, ang aming pagmamahalan bilang mag-asawa. And take note, when we started CCSGM, for the first 6 months, wala po akong tinatanggap rito na love gift. Gising kong duling. Ang unang bigay na love gift sa akin on the 7th month, may anak na po kami nun, 1.5 a month. We're not talking about 1.5 a week, 1.5 a month. And the Lord has been faithful. Wala po kami hininga ng pera, pero tumatanggap po kami ng pagpapala. Ang bait po ng Diyos. Okay? Kaya naintindihan namin kung ba't kayo nag-work. Please don't feel condemned kung kayo ay working moms. Totoo nga, saludo ako sa inyo. Pero pangarapin nyo na pag-unlarin ng Diyos ang buhay ninyo at kayo ay maging mga home builders. I know a lot of pastors, pastors like me, na yung mga misis po nila, mga career woman, napabayaan po mga anak. Some of them even committed suicide, mga anak nila. I know a few na nakipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae. No? A pastor friend of mine, yung 2 anak ng lalaki, drug addict. Lungkot, no? Yung iba nakikipag-live-in, pero magulang nila, pastor. It's a sad story. It's a sad story. Kaya lahat ng mga pinili nila maging home builder, the Lord bless you. Salamat sa mga buhay niyo. Walang masama magnegosyo. I would encourage sa hirap ng buhay sa Pilipinas, magnegosyo kayo, pero negosyong hindi para makipagkompetisyon sa asawa ninyo. Pero negosyong kahit papaano makatulong sa mga pangailangan ng inyong pamilya na hindi maapektuhan ang inyong pagmamagulang sa inyong mga anak. Tapos tayo. John Piper. Ganda rin na sinabi ni John Piper.
The happiest and holiest children in the world are the children whose fathers succeed in winning both their tender affection and their reverential and loving fear. And they are the children who will come to understand most casely the mystery of the fatherhood of God. No? Tayo mga magulang, may pakita natin sa ating mga anak yung relasyon natin sa ating ama. Pero alam din nun dapat ng ating mga anak, no? Na hindi tayo perpekto, yung ama natin sa langit, perpekto. That's why you point them to the Father in heaven. David Platt, I'll close with this. Our goal in parenting is not ultimately for our kids to get a great education or be great athletes or to find a great husband or get a great career. Our goal is for them to love a great God. Yun po ang goal natin. Dito po yung mga anak ko, you can ask them. Maliit pa lang sila, sinasabi ko na sa kanila. Hindi ko pangarap na maging mayaman kayo. Ang pangarap ko, makilala nyo lubusan kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi ko pangarap na makapangasawa kayo na mayayaman na tao. Pero ang pangarap ko, yung mapapangasawa ninyo, yung mga taong may takot sa Diyos at may pagkilala sa Diyos. Nasabihin ko sa inyo, no? Si Jacob ganun din at marami rin pong ama, pag nasaksiyan nila ang kanilang mga anak na lumalakad, na may takot sa Diyos, may pagkilala sa Diyos, pwede na ho silang pumikit ng kanilang mga mata hanggang sa makatagpuan nila ang Diyos na lumalang sa kanila. Amen? Father, when we talk about our family, it's not about us, but it's the fatherhood of God. Maging itong tatlong katangian po na kay Jacob, ay ganito rin po ang katangian ng Diyos. Ang Diyos nating amang nasa langit, He has a joy. Let me say this. Every time He sees you, every time our God sees you, He has this joy. Every time we connect with God, nagbabasa tayo ng Bible, every time we pray every day, every time we think about Him, in the middle of our busy schedules, God is joyful. Don't ever think na pag lumapit ka sa Kanya in prayer, in worship, sabi ni Lord, ikaw na naman. No, He will say, oh, anak, how are you? Because the joy of the Father is to fellowship with us. And He made it possible by sending His Son, Jesus Christ, offering His Son to die on the cross for our sin, so that we may be restored in our relationship with Him. And He established that by sending the Holy Spirit. Lalong pinagtibay ng Diyos yung relasyon natin sa Kanya at komunikasyon natin sa Kanya nung pinadala niya ang Espiritu Santo. That's why anywhere and everywhere and anytime, we can commune with God. Why? Because it is His joy. The Bible says, the prayer of a righteous man availeth much. No? It is God's delight that we talk to Him as a person, as our Father. The second one, the characteristic of Jacob as a father is the father's care. Paano nagmamalasakit ang Diyos sa atin? Minention to ni Jesus sa Matthew 6. Diba? Kung pinapahalagaan daw ng Diyos, dinadamtan niya yung mga damo. Yung mga pangailangan, damit mo pa kaya? Kung pinapakain ng Diyos sa mga ibon sa parang, ikaw pa kaya? Na mas mahalaga ka sa damo at mas mahalaga ka sa mga ibon sa parang. The Bible even tells us, cast all your cares on Him, for He cares for you. Nagmamalasakit po ang Diyos nating Ama na nasa langit. Ang pangatlong katangian po is the Father's faith. No? Nakita ho ni Joseph yung relasyon ni Jacob sa Diyos nila at pinapakita ho ni Jacob, pinapaalala ho ni Jacob from time to time sa kanilang conversations kay Joseph, hey, anak,
Ito ang plano ng Diyos, ito ang pangako ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos sa ating lahi. The same is true with us. No? Ang ating Diyos Ama na sa langit, binigay ang kanyang salita, binigay ang church, nagkaloob siya ng mga pastor, ng mga preachers to remind us from time and time again that this is God's will, this is the Father's will, this is how He is pleased in our daily life. So it's a challenge to all fathers who are here today. It's also a challenge to all the children who are here today. Paano tayo nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating mga magulang? But again, in the finality, it's a challenge for us to know who God is. Our Father in heaven, we are His joy. The Bible says we are His treasured possession. Our Father in heaven cares for us more than you ever know. Oh, more than you ever know. Kaya umaga po nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, I'm not feeling well. I have these throat challenges. And I know that you know my condition. But thank you, Lord, because you also know my heart. Let me preach your word this morning to your people. Not for my sake, but for their sake and for your glory. And praise God. Nakatapos sa tayo ng isang sermon. Mamaya uli for the second service. And last but not the least, God believes in you. Why? Because Christ, His Son, lives in you. Okay? Sabi po ni Paul, when I am weak, then I am strong. Sabi rin ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? Kung nilagay ka ni Lord dyan, isusustain ka ni Lord dyan. Don't be afraid. I don't know what new year awaits you, but let me tell you one thing. God, who is sovereign of all, places you there because He believes that through His grace and through the power of the Holy Spirit, you will be able to glorify Him in wherever He placed you. He believes in you. Okay? Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po for this simple message. Salamat din, Panginoon, dahil Ikaw po ang nag-sustain sa iyong lingkod upang maipahayag po ang iyong salita. Lord, we pray that we will not just be blessed and be inspired by your word today. We also pray, God, that you will speak deeply into our hearts, that we may not just be hearers of your word, but we may also be doers of your word. Help us, Lord God, to care for our elderly parents. Mahalin po namin ang mga magulang namin na nagmahal sa amin. Kalingain po namin ang mga magulang namin na kumalinga sa amin ng napakaraming taon. Magkaroon po kami ng mahabang pasensya sa mga matatanda na naming mga magulang kung paano po sila nagparanas ng mahabang pasensya nung kami po'y kanilang pinalalaki. At Panginoon, ang pagmamahal na pinaranas sila sa amin, higitan pa ho namin. Sapagkat higit mo kaming minahal sa likod ng aming kasalanan, sa likod ng aming kapalpakan, sa likod ng aming mga kahinaan, minahal mo kami, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, dahil ang mga salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ang siya nagtuturo sa amin. Huwag namin kaligtaan, Panginoon, ng story po ng pagiging ama ni Jacob kay Joseph ay isang istorya din ng katotohanan na ikaw ang aming amang nasa langit, na nagmamalasakit sa buhay namin, na kasiyahan na kami po ay makipagniig sa iyo, araw at gabi, mula sa iyong salita,
at sa aming paikipag-usap sa panalangin, na ikaw po ang aming Ama na nasa langit, na naniniwala po sa aming kakayanan, sapagkat kami po'y pinagaharian ni Kristo Jesus na iyong anak at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dalangin po namin, O Diyos, na magkaroon ng mapayapa at masayang kapaskuhan ang bawat isang narito ngayon. Huwag kami magpadaig sa commercialism ng mundong ito, na kailangan may bago, kailangan may pera, kailangan may hamon sa pagkainan. Hindi po masama ang mga bagay nito, pero hindi po ito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ikaw na sumasa amin, na minsang nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, makahimalang pinanganak ng isang birhen na iyong pinili, pero makaraan ng 33 taon, pinako ka sa krus ng Kalbaryo. Namatay. Pero makaraan ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. At ngayon, ay nakaupo sa kanang trono ng aming Ama, at ikaw rin po'y nakaluklok sa pinakatrono ng aming puso. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.